Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,223 minus 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Binata, isuko mo ang pagmamayari mo sa iyong singsing pangkalawakan, at hindi kita papatayin. Ang pinuno ng mga bandido, na isang simpleng kataas-taasang Diyos, ay tumaas ng mas mataas sa ere at walang pakialam na tinitigan si Alvin. Kung padalos-dalos niyang papatayin si Alvin, ang singsing na pangkalawakan ay kusang masisira. Kaya naman, ang mga salitang ito ay karaniwang pamamaraan. Lagi nilang hihilingin sa kanilang mga biktima na isuko ang kanilang mga pag-aari sa kanilang mga singsing pangkalawakan. Patayin mo ba ang buhay ko? Talaga bang ililigtas mo ang buhay ko kung gagawin ko iyon? Bahagyang ngumiti si Alvin na may bahid ng pangungutya nang marinig ang mga sinabi ng kabilang panig. Siyempre naman, walang humpay na sagot ng simpleng kataas-taasang Diyos. Kung ganoon nga, bakit hindi na lang kayong lahat manampa sa sumpa ng dugo ng puso ng dyablo? Iiwan ko na ang pagmamayari ko sa singsing na pangkalawakan pagkatapos ninyong gawin iyon, sabi ni Alvin. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit kung titingnan ng mas malapitan, makikita ang paghamak sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bago pa man makasagot ang simpleng kataas-taasang Diyos, isa sa mga pinuno ng bisyo ang nakangising nagsabi, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras namin. Wala ka sa posisyon para humingi ng kahit ano sa amin. Nagbabantang tumingin ang ibang mga bandido kay Alvin habang nagsasalita ang vice leader. Napaka-insulto, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti, mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Ibibigay ko na ang aking special ring. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Alvin, naglaho siya sa ere bago muling lumitaw sa tabi ng manimulang kataas-taasang Diyos. Nabigla ang simpleng kataas-taasang Diyos. Binawasan niya ang kanyang pagbabantay matapos niyang kumpirmahin na si Alvin ay isa lamang maunlad na emperador ng mga Diyos. Kaya naman, hindi siya nakareact agad. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, kakaunti lamang ang mga simpleng kataas-taasang Diyos, kabilang ang mga makapangyarihan, ang makakapantay sa kanya. Sush! 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 Isang 7 kulay na sinag ng espada ang tumago sa katawan ng pinakasimpleng kataas-taasang Diyos bago ito sumabog at naging hindi mabilang na sinag ng espada, at lumabas mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, isang figure ang lumitaw sa hangin at sumigaw bago ito bumagsak. Ito ang penomenong nag-anunsyo ng pagkamatay ng isang kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, dahil wala sila sa larangan ng labanan sa kaharian, ang penomenong ito ay panandalian lamang at hindi gaanong malinaw. Bukod dito, hindi ito kalakihan para makita mula sa malayo. Panginoon ko! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga bandido nang makabawi sila ng katinoan. Pagkatapos ng isang suntok, sinubukan nilang lahat na tumakas. Sayang, wala silang kalaban-laban sa 7 kulay na sinag ng espada. Sush! 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 Madaling napatay ng 7 kulay na sinag ng espada ang mga natitirang bandido, maliban sa mga vice leader. Hindi sapat ang lakas ng mga sinag ng espada para patayin ang mga paparating na kataas-taasang Diyos, ngunit higit pa sa sapat ang mga ito para pigilan sila habang pinapatay sila ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang nalalapit na mga kataas-taasang Diyos ay hindi na nakatiis ng patayin sila ni Alvin. Walang paraan para makatakas kayong lahat sa akin, bulong ni Alvin sa sarili habang umiiling at kinukuha ang mga gamit ng mga bandido. Pagkatapos, sumakay siya sa barkong lumilipad na may pinakamataas na antas ng grado ng mga bandido. Bagamat sumabog ang mga special ring kasunod ng pagkamatay ng mga bandido, nakatukla si Alvin ng napakaraming divine crystal sa lumilipad na barko. Dahil mayroon din siyang napakaraming diving crystals, hindi siya nag-atubiling paliparin ang lumilipad na barko sa pinakamataas na bilis, nakakain ng napakaraming divine crystals. Nang sa wakas ay dumating si Alvin malapit sa angkan ng Reed, tuluyan na niyang naubos ang mga banal na kristal sa lumilipad na barko. Kaya naman, kinailangan niyang gamitin ang sarili niyang mga banal na kristal upang paliparin ang lumilipad na barko patungo sa lupain ng angkan ng Reed. Pagdating ni Alvin, lumutang siya sa ibabaw ng isang malaking glacier at tumingin sa malayo.
Ang angkan ng Reed, kaya ito ang tahanan ni Kelly noong nakaraan, sina ama, ina, si Little Megan, at ang iba pa ay nabilanggo rito noon. Iniisip ko kung nandito na ba ngayon ang ikatlong tiyo. Naalala ni Alvin ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaking nakilala niya sa makamundong mundo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Joshua, at siya ang ikatlong tiyuhin ni Kelly sa nakaraang buhay nito. Si Joshua din ang nagligtas sa pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Nag-isip si Alvin kung dapat ba niyang bisitahin si Joshua. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Walang saysay na makipagkita kay Joshua ngayon kung kailangan pa rin niyang bumalik sa larangan ng digmaan ng kaharian upang hanapin si Kelly. Sa tingin ko wala si Kelly dito. Gumugol si Alvin ng 10 araw malapit sa lupain ng angkan ng Reed bago niya nakasalubong ang isang miyembro ng angkan ng Reed. Madaling napigilan ni Alvin ang binata gamit ang kanyang refrain ng profundity bago siya gumamit ng formation para pigilan ang binata sa pagpapadala ng mga mensahe pabalik sa angkan ng Reed. Namutla ang mukha ng binata na para bang nakikita niya ang kamatayang nakaambang sa kanya. Nauutil niyang sabi, sino ka? Mahinahong sinabi ni Alvin, relax ka lang. May gusto lang akong itanong sa iyo. Basta't sagutin mo ako ng tapat, makakaalis ka agad. Nakahinga ng maluwag ang binata. Handa siyang makipagtulungan hanggat kaya niyang iligtas ang kanyang buhay. Nagtanong siya, ano ang gusto mong malaman? Tumingin si Alvin sa binata at nagtanong, kilala mo ba si Natalie, ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Reed? Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip, tinitigan niya si Alvin ng may seryosong ekspresyon habang nag-aalalang nagtanong, bakit mo gustong malaman? Malamig na ungol ni Alvin bago niya sinabi, iyon ay dahil gusto ko siyang iligtas. Hindi mo ba alam na nakapasok na siya sa realm battlefield at hindi pa umaalis? Alam ko yan, tango ng binata. Maya-maya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may naisip lang siya. Nagtanong siya, di dinukot mo ba ang panganay naming binibini at pumunta rito para humingi ng pantubos? Humabog. Hinampis ni Alvin ang likod ng ulo ng binata bago sinabi, kalokohan. Asawa niya ako. Bakit ko siya kikidnapin? Hindi naman talaga itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi naman talaga siya natatakot sa angkan ng Reed. Imposible. Marihing sabi ng binata habang umiiling, nabalitaan kong ang ating panganay na binibini ay nagpakasal sa isang mortal mula sa makamundong kaharian. Paano mo siya naging asawa? Tumawa si Alvin nang marinig ang mga sinabi ng binata. Pagkatapos, sinabi niya, mukhang marami ka nang alam. Sino ka ba? Bahagyang itinaas ng binata ang kanyang baba bago siya buong pagmamalaking sumagot, ang aking ama ay naglingkod sa ikatlong guro simula pa noong bata pa siya. Kaya naman, binigyan siya ng apelyidong Reed ng ninuno. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ikatlong guro. Ang ibig mo bang sabihin ay si Joshua? Paano mo nagawang tawagin ang ikatlong guro sa pangalan niya? Galit na sabi ng binata na nakakunot ang noo, nako, wala akong laban sa iyo. Kung nandito lang ang tatay ko at nasaksihan niya ang kawalang galang mo, hindi kanya papayagang umalis. Napangiti si Alvin nang malaman niyang ang binata ay may kaugnayan kay Joshua. Pagkatapos, nagtanong siya, nasa ari-arian ba ng angkan ang ikatlong guro? Hindi, sabi ng binata habang umiiling, nakapasok na siya sa larangan ng labanan ng kaharian. Matagal na, pero hindi pa bumabalik ang panganay na binibini. Labis siyang nag-aalala kaya umalis siya para hanapin ito. Tumango si Alvin bago niya tinapik ang balikat ng binata at sinabing, pasensya na kung nasaktan kita. Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Alvin. Habang nagsasalita si Alvin, inatras niya ang formation at lumipad palayo. Pagkaalis ni Alvin, napakunot noo binata habang bumulong sa sarili, Alvin. Parang pamilyar ang pangalan niya. Nabanggit na ba ni tatay ang pangalan niya dati? Tatanungin ko si tatay pagbalik ko. Hinanap agad ng binata ang kanyang ama pagkabalik niya sa ari-arian ng angkan ng Reed. Mabilis niyang ikinwento ang nangyari sa kanya sa labas ng ari-arian. Umiling ang ama ng binata, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, at sinabing, imposible. Sabi mo madali ka lang napigilan ng binata. Anak, isa kang intermediate emperor of gods. Ang asawa ng eldest miss ay galing sa makamundong kaharian at wala siyang ganoong lakas.
Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbulong sa sarili na may nagtatakang ekspresyon, gayunpaman, bakit niya sinabing siya si Alvin? Nagulat ang binata. Ano? Ang asawa ng pinakamatandang binibini sa mundong ito ay tinatawag na Alvin. Hindi nakakapagtaka na pamilyar sa akin ang pangalan niya. Ama, wala itong saysay. Naaalala kong sinabi mo na ang asawa ng pinakamatandang binibini sa mundong ito ay hindi man lang isang celestial ilang daang taon na ang nakalilipas. Imposibleng maging ganito kalakas sa loob ng maikling panahon. Sa tingin ko imposible rin naman. Sayang, wala rito ang third master. Nakilala na niya ang asawa ng eldest miss noon kaya dapat ay makilala niya ito, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang umiiling. Pagkatapos umalis, lumipat si Alvin pahilagang kanluran patungo sa angkan ng yon. Angkan ng yon, kaya kung patayin si Octavius sa pagkakataong ito, maraming bagay ang maaayos dito. Matatapos din ang lahat pagkamatay niya at magkikita kaming muli ni Kelly, bulong ni Alvin sa sarili habang nakaupo siya sa barkong lumilipad na may pinakamataas na grado. Ginamit ni Alvin ang sarili niyang mga banal na kristal upang panggatungin ang lumilipad na barko at hayaan itong gumalaw ng mabilis. Wala siyang pakialam sa mataas na konsumo. Tutal, ang mga banal na kristal ay hindi nakapakipakinabang sa kanya dahil ang mga gantimpalang natamo niya ay mas nakakatulong sa kanyang cultivation. 4,224. Si Alvin ay parehong balisa at nasa sabik kapag nasa labas siya ng ari-arian ng angkan ng Reed. Gayunpaman, siya ay malungkot at nag-aalab sa galit kapag nasa labas siya ng ari-arian ng angkan ng yon. Octavius. Nag-aalab ang galit ni Alvin habang nakatitig sa oasis at mga istrukturang pagmamayari ng angkan ng yon sa gitna ng disyerto. Dapat akong maghanap ng pagkakataon para patayin si Octavius. Ginalugad ni Alvin ang paligid ng disyerto bago siya nakarating sa isang maunlad na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng angkan ng yon. Pagkatapos, nagsimula siyang mangalap ng impormasyon tungkol kay Octavius sa lungsod. Mabilis niyang natuklasan ang matagal ng chismis na si Octavius ay isang panimulang kataas-taasang Diyos ngunit nasa bingit na ng pagiging isang intermediate na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, natuklasan niya na walang nakakaalam kung gaano kalalim ang pag-unawa ni Octavius sa batas. Mayroon lamang malabong haka-haka na ang pag-unawa ni Octavius sa batas ay magpapakita ng liwanag na magniningning sa loob ng 100,000 milya sa realm battlefield. Gayunpaman, malamang na walang katotohanan sa haka-haka na ito. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya sa isang laban na isa sa isang laban. Hindi mapakali si Alvin matapos niyang mas maunawaan ang lakas ni Octavius. Tutal, ang taong pinakagusto niyang patayin sa pagitan ng langit at lupa ay walang iba kundi si Octavius, ang pinakamatandang batang Panginoon ng angkan ng yon. Susubukan kong palihim na pumasok sa angkan ng yon. Sinulyapan ni Alvin ang ari-arian ng angkan ng yon sa malayo bago siya bumalik sa bahay tuluyan sa lungsod, nagpas siyang maghanap ng pagkakataong palihim na makapasok sa ari-arian ng angkan ng yon. Gusto niyang mabawasan ang panganib kaya't naghintay siya ng halos 12 araw sa lungsod bago siya tuluyang nakahanap ng pagkakataon. Ang mga ordinaryong puwersang may pinakamataas na ranggo sa ilalim ng angkan ng yon ay magpapadala ng mga handog sa angkan ng yon sa loob ng 2 buwan, at balak ni Alvin na gamitin ang isa sa mga miyembro para palihim na pumasok sa ari-arian ng angkan ng yon. Kailangan kong makahanap ng angkop na kandidato. Dahil sa ilang daang taon ng karanasan, si Alvin ay lalong gumyulang at naging mas kalmado kaysa dati. Matyaga siyang naghintay ng 2 buwan at nakahanap ng isang disenteng kandidato. Ang kabilang partido ay isang maunlad na emperador ng mga Diyos na may lakas na maihahambing sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Higit sa lahat, ang kabilang partido ang manggenggunes sa pangkat mula sa kanyang puwersa patungo sa angkan ng yon. Siya yan. Sinimulan ni Alvin na isagawa ang planong naisip niya matapos niyang matagpuan ang kanyang target. Ang Profound Universe Saint Sect ay isang puwersang may pinakamataas na ranggo sa ilalim ng angkan ng yon. Ang sekta ay pinamumunuan ng isang kataas-taasang Diyos, at ang nag-iisang kapatid na babae ng kataas-taasang Diyos ay kasal sa pangalawang Panginoon ng angkan ng yon, na lubos na iginagalang sa angkan ng yon. Dahil sa koneksyon na ito sa angkan ng yon, ang iba pang puwersang may pinakamataas na ranggo na mas malakas kaysa sa Profound Universe Saint Sect ay hindi nang ahas na basta na lamang silang saktan.
Si Chen Shu ang pangalawang elder ng Profound Universe Saint Sect at pinuno ng Departamento ng Batas, at isa rin siya sa tatlong pinakamalakas na makapangyarihang grupo ng sekta, na nasa likod lamang ng panimulang kataas-taasang Diyos ng sekta. Siya rin ang namamahala sa mga panlabas na gawain ng sekta. Dahil dito, sinimulan na niyang pamunuan ang mga kasamahan mula sa Profound Universe Saint Sect upang mag-alay ng kanilang mga handog sa angkan ng Yun maraming taon na ang nakalilipas. Si Chen Shu ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mahilig siyang manamit ng mga damit na pang-iskolar. Gayunpaman, alam ng marami na hindi siya isang iskolar o may kaalaman. Pangarap niyang maging isang iskolar kaya gusto niyang manamit ng parang isa. Bukod doon, ang kanyang orihinal na pangalan ay medyo matapang kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Chen Shu upang mas maging matalino. Sa oras na ito, naglalakad si Chen Shu lampas sa pangunahing bulwagan ng may makasalubong siyang grupo ng mga tao. Nakakita ako ng isang lalaking nang-ho-hostage ng isang babae sa labas. Mukhang pamilyar ang babae. May nakakita na ba sa kanya dati? Nakita ni Chen Shu ang isang Panginoon ng mga Diyos na nakataas ang kanyang kamay at ginagamit ang kanyang banal na enerhiya upang bumuo ng isang napakamakatotohanang larawan ng isang babae. Casual niyang sinulyapan ang larawan at nagulat. Natural lamang iyon dahil ang larawan ay kay Natalie, ang pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Reed. Dati, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay at muling magkatawang tao upang maiwasan ang pagpapakasal kay Octavius. Dahil hindi mataas ang tsansa ng reinkarnasyon, hindi inakala ni Chen Shu na magtatagumpay si Natalie. Hindi inaasahan, pagkalipas ng maraming taon, nabalitaan niya na matagumpay itong nag-reinkarnasyon at nakaligtas. Sa huli, ibinalik siya ni Octavius sa angkan ng Reed, ngunit hindi nagtagal ay pumasok siya sa larangan ng digmaan ng kaharian. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung buhay pa siya. Paanong hindi mabibigla si Chen Shu ngayong isa sa mga miyembro ng Profound Universe Saint Sect ang nagsabing nakita niya si Natalie na binihag? Kumunat ang noo ni Chen Shu. Humakbang siya palapit at pinaalis ang lahat maliban sa taong nagsabing nakakita kay Natalie. Pagkatapos, nagtanong siya, anong nangyayari? Sabi mo nakita mo siyang banihag. Sino ang banihag niya? Sumagot ang disipulo, isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakasuot siya ng asul na damit. Gayunpaman, hindi ko alam kung isa itong pagbabalat kayo. Saan mo sila nakita? Tanong ni Chen Shu. Matapos kumpirmahin ang lokasyon, mabilis niyang nilisan ang Profound Universe Saint Sect. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan na rin ni Chen Shu ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang babaeng inilarawan ng disipulo sa isang lambak. Bagamat medyo malayo ang dalawa, masasabi niyang ang babaeng nakaputi ay tunay ngang si Natalie. Hindi nang ahas si Chen Shu na imbestigahan ang dalawa gamit ang kanyang banal na kamalayan, sa takot na matuklasan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Iniisip ko kung gaano siya kalakas. Habang nag-aalangan si Chen Shu, biglang sinaktan ni Natalie ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago ito tumakbo palabas ng lambak. Nagulat si Chen Shu. Nabawi na ng pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Reed ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang advanced na Emperor of Gods. Kasabay nito, mabilis na tumugon ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Napigilan niya si Natalie sa pamamagitan lamang ng ilang galaw. Bagamat isa rin siyang advanced Emperor of Gods, malinaw na mas malakas siya kaysa sa kanya. Pagkatapos noon, nakangising sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Miss Natalie, tama na ang mga panlilinlang mo. Hindi kita pinatay dahil mahalaga ka sa matandang batang Panginoon yon. Tutal, sigurado akong handa siyang magbigay ng maraming mahahalagang kayamanan kapalit ng iyo. Malamig na sabi ni Natalie, managinip ka na lang. Wala akong koneksyon sa kanya. Huwag mo nang isipin ang mga ganoong bagay. Si Chen Shu, na nakikinig mula sa malayo, ay nakaramdam ng biglaang pagtibok ng kanyang puso. Pati ang boses niya ay pareho. Nakilala na ni Chen Shu si Natalie noon kaya nakilala niya ang boses nito. Sa oras na ito, 100% siyang sigurado sa pagkakakilanlan nito. Base sa kanilang pag-uusap, mukhang dinukot si Natalie. Malinaw na may balak ang kidnapper na humingi ng pantubos kay Young Master Octavius. Baliw ba siya? May gusto ba siyang mamatay? Hindi nga siya isang kataas-taasang Diyos, naisip ni Chen Shu sa sarili. Talagang naisip niya na baliw ang lalaking nasa katanghaliang gulang dahil sa paggawa ng ganoong kakohan. Naku, wala akong laban sa kanya.
Dapat kong iulat ito agad kay Young Master Octavius. Kung ililigtas siya ni Young Master Octavius, marahil, magbabago ang isip nito at makipagkasundo sa kanya. Sa oras na iyon, maituturing na akong matchmaker nila. Naisip ni Chenshu sa sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Walang duda na gagantimpalaan siya ni Octavius kung magtatagumpay siya. Pagkaalis ni Chenshu, humupa ang nakakatakot na ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Bulong niya sa sarili, sana ay hindi magdala si Octavius ng kahit anong makapangyarihang nilalang. Kung magdadala siya ng mga intermediate supreme gods, sana ay mga ordinaryong intermediate supreme gods na lang sila. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Alvin. Para maging eksakto, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Maging si Natalie, o Kelly, ay isa sa kanyang mga doppelganger. Gumugol siya ng maraming araw at gabi kasama ito kaya madali para sa kanya na gayahin ang boses at hitsura nito matapos niyang mabawi ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Base sa reaksyon ni Chenshu, malinaw na naloko siya ni Alvin. Sigurado si Alvin na papunta na ngayon si Chenshu sa angkan ng yun para hanapin si Octavius. Nilisan ni Chenshu ang lambak at nagtungo sa lupain ng angkan ng yun sa tigang na disyerto. Hindi na siya nagulat pabalik sa Profound Universe Saint Sect, umaasang makukuha ang lahat ng merito. Pagdating ni Chenshu, agad niyang ipinaalam ang kanyang pagkakakilanlan at inanunsyo na kailangan niyang makita si Octavius dahil sa isang agarang bagay. Pangalawang elder ng Profound Universe Saint Sect. Ano ang nagdala sa iyo rito? Walang pakialam na tanong ni Octavius nang makita niya si Chenshu. Hindi nagbago si Octavius. Mayabang pa rin siya gaya ng dati. 4,225. Nang makita ang pagkainip sa mga mata ni Octavius, mabilis na yumuko si Chenshu at sinabing, Young Master Octavius, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ito ay tungkol sa panganay na si Miss Reed ng angkan ng Reed. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Octavius nang marinig ang mga salita ni Chenshu. Humakbang siya palapit at sinuri si Chenshu nang may matalim na tingin. Instinctive na umatras si Chenshu nang maramdaman niya ang isang nakakasakal na enerhiya na pumipilit sa kanya. Magsalita ka, sabi ni Octavius habang nag-aalab ang mga mata. Young Master Octavius. Sabi ni Chenshu bago niya mabilis na ikinwento ang nangyari. Nakita niyang balisa si Octavius. Matapos ikwento ang nangyari, idinagdag niya, Young Master Octavius, kumilos ka agad. Natatakot ako na baka umalis sila. Sa oras na iyon, mahihirapan silang matuntian. Hindi inaasahan, biglang kumalma ang naiinip na si Octavius matapos makinig kay Chenshu. Nagtanong siya, sinasabi mo bang dinukot ng isang advanced Emperor of Gods ang pinsan kong kapatid at balak siyang gamitin para makipagkasundo sa akin? Napansin ni Chenshu na hindi kapanipaniwala at katawa-tawa ang nangyari kay Chenshu. Mabilis niyang sinabi, Young Master Octavius, para sa akin ay katawa-tawa rin ang nangyari. Lalo na ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, kahit ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay walang lakas ng loob na gamitin ang matandang binibining Reed para makipagkasundo sa iyo. Gayunpaman, iba ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nakilala ko na ang matandang binibining Reed noon, at narinig ko siyang magsalita. Kaya naman, nakilala ko ang boses niya nang sabihin niya sa kidnapper na wala siyang kinalaman sa iyo. Natatakot akong alertuhan ang kidnapper kaya hindi ko ginamit ang floating image pearl. Kung hindi, ay record ko sana ang eksena para sa ebidensya. Tila nagatubili si Octavius matapos makinig sa paliwanag ni Chenshu. Tinitigan niya si Chenshu ng ilang sandali bago nagyelo, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin? Agad na namutla si Chenshu. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi ng may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, Young Master Octavius, isa akong walang kwentang tao. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na linlangan ka? Alam ni Chenshu na kahit siya ang pangalawang elder ng Profound Universe Saint Sect, wala siyang kwenta sa harap ng Yun Clan. Kung gusto ni Octavius na patayin siya, hindi na kailangang kumilos ang Yun Clan. Sa halip, ang pinakasimpleng kataas-taasang Diyos ng Profound Universe Saint Sect ang magkukusa na iwanan siya o patayin para pakalmayan ang Yun Clan kung sakaling magkaroon ng masamang balak ang mga tao. Ngumisi si Octavius. Natural lang na alam niyang walang lakas ng loob si Chenshu na linlangan siya.
Ipinagmamalaki lamang niya ang kanyang soberanya. Sandali siyang nanatiling tahimik. Alam ni Chenshu na malamang kinakausap na ni Octavius ang kanyang mga nasasakupan ngayon, hinihiling sa kanila na samahan siya sa pag-alis sa lupain ng angkan. Napatunayan siyang tama nang dumating ang isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang makalipas ang 12 hininga. Pinakamatandang batang Panginoon. Magalang na binati ng dalawang lalaki si Octavius, hindi pinansin si Chenshu. Parang wala roon si Chenshu. Napasinghap si Chenshu nang makita ang dalawang lalaki. Alam niyang ang dalawang lalaki ay mga intermediate supreme gods na nagpatatag sa kanilang mga cultivation base. Isa sa kanila ay nababalitang naunawaan na ang batas hanggang sa puntong malapit na niyang maipakita ang liwanag ng batas na sumikat ng 100,000 milya sa realm battlefield. Medyo maingat si Young Master Octavius, naisip ni Chenshu sa sarili. Bagamat natural lamang na maging maingat si Octavius, na mamumuno sa angkan ng yun sa hinaharap, hindi maiwasan ni Chenshu na maramdaman na sumusobra si Octavius. Tutal, ang kidnapper ay isa lamang advanced na emperador ng mga Diyos. Sa pinakamataas na antas, ang kalaban ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Hindi niya inisip na kinakailangan para kay Octavius na hilingin ang presensya ng dalawang intermediate na kataas-taasang Diyos. Mukhang wala talagang tiwala sa akin si Young Master Octavius. Ngumiti si Chenshu nang may pag-aalinlangan. Inisip niya kung talagang pinaghihinalaan siya ni Octavius na tinangka siyang patayin. Paano niya nagawang gawin iyon gayong si Octavius ang magiging pinuno ng angkan at lubos na minamahal ng pinuno ng angkan ng yon? Bukod dito, si Octavius ay mayroon ding suporta mula sa mga abanteng kataas-taasang Diyos sa angkan ng yon. Sa anumang kaso, walang masama kung magiging mas maingat siya. Kahit papaano, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kidnapper kahit na mayroon pa siyang mga karagdagang tauhan. Dahil sa presensya ng dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos, walang dapat ipag-alala si Chenshu. Sa wakas, tumingin si Octavius kay Chenshu at sinabing, "Manguna ka." "Opo, Batang Panginoon Octavius," sabi ni Chenshu. Hindi nagtagal dumating sina Octavius, Chenshu, at ang dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos malapit sa lambak. Nang makalapit sila, nakita nila ang isang barkong lumilipad na may pinakamataas na antas na biglang pumailan lang sa himpapawid. Kasunod nito, dalawang figure ang nakitang sumakay sa barkong lumilipad. "Pinsan!" sigaw ni Octavius. Nakilala niya ang isa sa dalawang figure sa isang kisap mata lamang. Ang figure ay pagmamayari ng kanyang pinsan na pumasok sa larangan ng digmaan sa kaharian at nawala nang walang anumang balita sa loob ng maraming taon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito rito. Ang huling pagkakataon na nakita niya ito ay noong ibinalik niya ito sa angkan ng Reed mula sa makamundong kaharian. Kahit noon, pamilyar na pamilyar siya rito kaya nakilala niya ito sa isang sulyap lamang. Ang kanyang anyo, ekspresyon, at banayad na kilos ay eksaktong pareho ng kanyang naaalala. Swoosh! Sa oras na ito, ang barkong lumilipad na may pinakamataas na antas ay lumipad palayo sa bilis ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Hindi na kailangang sabihin, ang bilis ay napakabilis na kahit ang dalawang intermediate na kataas-taasang Diyos ay hindi makakahabol dito gamit lamang ang kanilang bilis. Nang makita ito, ang matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Octavius ay mabilis na naglabas din ng isang barkong lumilipad na may pinakamataas na antas. Pagkatapos, sinabi niya, "Matandang batang Panginoon, sumakay po kayo sa barkong lumilipad." Mabilis na sumakay sa barko sina Octavius, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at ang matandang lalaki. Sa ilang sandali lamang, mabilis na umalis ang lumilipad na barko, naiwan si Chenshu. Pinanood ni Chenshu ang lumilipad na barko na paalis habang bumuulong sa sarili, sana ay mailigtas niyang Master Octavius ang panganay na batang binibining siya. Higit sa lahat, sana ay maalala niya akong gantimpalaan. Swoosh! Ang lumilipad na barko ni Octavius ay lumilipad din sa bilis ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Sa kasamaang palad, dahil ang lumilipad na barko sa unahan nila ay lumilipad din sa parehong bilis at mayroon pang ang head start, hindi nila ito naabutan. Nakatitig si Octavius sa lumilipad na barko sa unahan ng may madilim na ekspresyon habang nagtatanong, "Elder Chen, hindi mo ba mahabol?"
Matandang batang Panginoon, maaari na lamang tayong maghintay hanggang sa maubos ng kabilang panig ang kanyang mga banal na kristal at bumagal. Sa aking palagay, hindi dapat magkaroon ang kabilang panig ng kasing dami ng mga banal na kristal tulad natin. 3 lang naman tayo, sagot ng matanda. Swoosh! Pagkarinig ng boses ng matanda, ikinumpas ni Octavius ang kanyang kamay, inilabas ang lahat ng banal na kristal sa kanyang spatial ring at inilagay ang mga ito sa kubyerta. Pagkatapos, tumingin siya ng may pagyayelo sa lumilipad na barko sa harap habang sinasabing, hindi ko na siya hahayaang umalis sa tabi ko kailanman. Dati, nang ibalik ni Octavius si Natalie sa angkan ng Rido, plinano niyang pilitin itong pakasalan siya sa pamamagitan ng paggamit ng mga taong banihag niya upang takutin ito. Hindi niya inaasahan na ang angkan ng Reed ay magiging hindi maaasahan, nahahayaan si Natalie makatakas patungo sa larangan ng digmaan ng kaharian. Bukod dito, nalaman din niya kalaunan na ang grupo ng mga taong dinukot niya ay pinalaya ni Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reed. Nang panahong iyon, labis siyang nagalit kaya't sandaling lumitaw sa kanyang isipan ang ideya na sirain ang angkan ng Reed. Ngayong nakita na naman ni Octavius si Natalie Reed's, pakiramdam niya ay parang ipinabalik ito ng langit sa kanya. Nagliyab ang mga mata ni Octavius sa matinding galit habang iniisip niya ang sarili, pinsan kong kapatid, hindi na kita hahayaang umalis sa tabi ko kailanman. Kung iiwan mo ulit ako, babalik ako sa makamundong kaharian na iyon kasama ang mga kataas-taasang Diyos ng aking angkan upang patayin ang lahat ng may kaugnayan kay Alvin kapag natapos na ang larangan ng digmaan ng kaharian at naibalik na ang mga koneksyon sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng mga mas mababang kaharian. Bigla na lang, sumigaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang, lumiliko na siya. Ang barkong lumilipad na may pinakamataas na antas sa harap ay biglang lumiko pa kanan sa sandaling ito. Sandali na nagatubili ang matanda, pakiramdam niya ay may mali. Sundan mo siya. Mabilis na iwinaksi ng matanda ang kanyang iniisip nang marinig ang utos ni Octavius. Mabilis din niyang iniliko pa kanan ang lumilipad na barko. Ang dalawang barkong lumilipad na may pinakamataas na grado ay patuloy na humahabol ng mabilis, at naubos ang napakaraming divine crystals habang ginagawa nila ito. 4,226 Ang pagpapalipad ng isang barkong lumilipad na may pinakamataas na antas sa bilis ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos ay natural na nakakaubos ng napakaraming banal na kristal. Iilang miyembro lamang ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ang kayang magbayad para sa ganitong kalaking gastos. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanang determinado si Octavius na hulihin ang kidnapper, hindi sana madaling nagamit ng dalawang intermediate supreme gods ang kanilang mga banal na kristal sa ganoong paraan. Noong una, ginamit ng matanda ang kanyang mga banal na kristal. Tiwala siyang malapit nang bumagal ang kabilang panig sa takot na maubos ang kanyang supply ng mga banal na kristal. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, kahit na matapos niyang maubos ang lahat ng kanyang mga banal na kristal, ang kabilang panig ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbagal. Maliwanag na mas marami ang taglay na banal na kristal ng kabilang panig kaysa sa kanya. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang mga banal na kristal na inilabas ni Octavius kanina. Sunod-sunod na kristal ang naglaho upang magbigay ng gasolina sa lumilipad na barko habang hinahabol nito ang kabilang panig sa bilis ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Ang mga mata ni Octavius ay matamang nakatuon sa lumilipad na barko sa harap. Hindi niya pinansin ang mga banal na kristal. Gayunpaman, nang halos maubos na ang mga banal na kristal na inilabas niya, sinabi niya ng may madilim na ekspresyon, mukhang ang taong iyon ay may napakaraming banal na kristal. Karaniwang hindi nagdadala si Octavius ng napakaraming banal na kristal. Sapat lang ang dala niya para matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Kung kailangan niya ng napakaraming banal na kristal, ang kailangan lang niyang gawin ay hingin ang mga ito sa kanyang ama. Ang kanyang ama ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng iyon at may awtoridad sa kaba ng bayan ng angkan ng iyon. Dahil dito, hindi siya nagkukulang ng mga banal na kristal. Hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ng napakaraming banal na kristal sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Octavius ang kanyang mga banal na kristal na unti-unting nauubos bago siya lumingon sa nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa malapit.
Ngumiti ng mapait ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabing, "Young Master, wala akong gaanong dalang divine crystals. Ilabas mo ang lahat. Gagantihan ka namin pagbalik namin sa angkan," sabi ni Octavius. Hindi na nagatubili ang lalaking nasa katanghaliang gulang matapos marinig ang mga salitang ito, inilabas ang lahat ng banal na kristal na hawak niya. Dahil sinabi ni Octavius na babayaran siya, hindi na siya nag-alala. Di nagtagal, naubos na ang lahat ng divine crystals ni Octavius, at kinailangan nilang gamitin ang divine crystals ng lalaking nasa katanghaliang gulang para panggatungin ang lumilipad na barko. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Octavius habang ang matandang lalaki at ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Imposibleng mas kaunti ang mga banal na kristal nating tatlo kung pagsasamahin kaysa sa kabilang panig, di ba? Paano magkakaroon ng ganito karaming banal na kristal ang kabilang panig? Kung gayon, isa ba talaga itong napipintong kataas-taasang Diyos? Sa lumilipad na barkong nangunguna. Nakatambak ang mga bundok ng mga banal na kristal sa harap ni Alvin. Nakuha niya ang karamihan sa mga banal na kristal na ito mula sa mga emperador ng mga Diyos at kataas-taasang Diyos ng lupain ng hangganan ng Zen, na kanyang pinatay sa larangan ng digmaan ng kaharian. Isinuko ng mga emperador ng mga Diyos at kataas-taasang Diyos ang kanilang mga pag-aari sa kanilang mga singsing sa kalawakan sa pag-asang ililigtas ni na Alvin at Yuchen ang kanilang buhay. Sa kasamaang palad, hindi nila matatakasan ang kamatayan sa huli. Dahil hindi gaanong kailangan ni Yuchen ang mga banal na kristal, ibinigay lahat ang mga ito kay Alvin. Bukod pa riyan, nakakuha rin si Alvin ng maraming divine crystals, higit pa sa nakuha niya sa Realm Battlefield, noong panahon niya sa Trial of Gods. Noong una, hindi inisip ni Alvin na kakailanganin niyang gamitin ang mga banal na kristal na nakuha niya mula sa pagsubok ng mga Diyos. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napilitan din siyang ilabas ang mga ito, na nakadagdag sa mabundok na tambak ng mga banal na kristal sa lumilipad na barko. Bumantong hininga si Alvin. Talagang marami silang divine crystals. Kapag naubos na nila ang kanilang supply ng divine crystals, panahon na para bumagal ako. Pagkalipas ng halos 10 minuto, biglang kumislap ang mga mata ni Alvin. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula siyang bumagal, binawasan ang bilis ng lumilipad na barko na parang sa isang intermediate supreme god. Sa likuran, si Octavius, na medyo nainas dahil sa pagkaubos ng kanilang mga banal na kristal, ay nakita ang lumilipad na barko sa harap na bumagal, at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis niyang sinabi, mukhang nauubusan na rin siya ng mga banal na kristal. Itabi mo na ang lumilipad na barko at habulin mo siya. Mabilis na itinabi ng matanda ang lumilipad na barko bago pa man niya at nang nasa katanghaliang gulang na lalaki habulin ang lumilipad na barko ni Alvin. Gayunpaman, dahil dala nila si Octavius, hindi maiiwasang maapektuhan ang kanilang bilis, at ang kanilang bilis ay kapantay lamang ng lumilipad na barko ni Alvin. Wala ring kalamangan sa bilis ang dalawang lalaki dahil hindi nila nauunawaan ang batas ng hangin. Napansin ni Octavius ang problemang ito at sinabi, isa sa inyo ang maiiwan at babuhitin ako at ang isa naman ay hahabulin siya. Sa huli, ang matandang lalaki, na siyang pinakamalakas sa dalawa, ay hinabol ang lumilipad na barko ni Alvin, at isinara ang pagitan sa kanila, habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang, na may karwahe kay Octavius, ay lumipad sa mas mabagal na bilis. Hindi nagtagal at iniwan ng matandang lalaki si Octavius at ang lalaking nasa katanghaliang gulang, papalapit ng papalapit sa lumilipad na barko ni Alvin. Malapit na. Nagningning ang mga mata ni Octavius nang makita niyang mabilis na papalapit ang matandang lalaki sa kanilang target. Hindi niya nakalimutang ipaalala sa matandang lalaki, Elder Chen, siguraduhin mong hindi niya sasaktan ang pinsan ko. Naiintindihan ko po, batang Panginoon, sagot ng matanda. Gayunpaman, di nagtagal, natuklasan niya ang isang problema. Hindi na niya naisasara ang distansya sa pagitan niya at ng lumilipad na barko. Bumaba ba ang bilis ko? Hindi nagbago ang bilis ko. Anong nangyayari? Bigla na lang nanlaki ang mga mata ng matanda at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan.
Mabilis niyang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Young Master, mag-ingat ka." Kasabay nito, bago pa man makapag-react si Octavius. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip bago lumitaw ang isang binata na nakasuot ng lila, na may mga kilay na nagpapamukha sa kanya na matapang, sa harap ni Octavius at ng lalaking nasa katanghaliang gulang, na humaharang sa kanilang daan. Pagsulpot niya, isang bagyo ang bumalot sa kanya bago tumama ang isang malaking sinag ng espada na may 7 kulay. Bang! Nabigla sina Octavius at ang lalaking nasa katanghaliang gulang at hindi nakareact agad. Dahil dito, direktang tinamaan sila. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na siyang pinaka-naapektuhan ng pag-atake, ay dumura ng isang malaking subo ng dugo. Samantala, ang mukha ni Octavius ay napalitan ng sakit. Makikita rin sa mga mata niya ang takot at kawalan ng paniniwala sa sandaling ito. Paano ito posible? Hindi lamang nagulat si Octavius sa pag-atake, kundi nagulat din siya sa paglitaw ng binata sa harap niya. Ang binata ay isang taong hindi niya malilimutan. Ang binata ay mula sa makamundong kaharian. Isang taong dinurog niya na parang langgam noon. Kung hindi siya pinagbantaan ng kanyang pinsan ng buhay nito, malamang ay namatay na ang binata ng mga oras na iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang aura at lakas ng binata ay ibang-iba na sa dati. Sa oras na ito, isa pang 7 kulay na sinag ng espada ang lumabas. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakalalabas lang ng isang hibla ng divine energy mula sa isang supreme powerhouse, ay biglang namatay bago pa man makapasok ang enerhiya sa kanyang katawan. Sana makatulong ito sa akin, buntong hininga ni Alvin habang sinasamantala niya ang divine energy ng supreme powerhouse at hinigup ito. Matapos makapasok ang banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse sa katawan ni Alvin, nagsimula itong magdulot ng kaguluhan sa kanyang katawan, na nagdulot ng pananakit sa kanyang katawan. Marahas na dumaloy ang enerhiya sa kanyang 79 na heavenly veins ng ilang sandali bago tuluyang humupa ang sakit. Matapos humupa ang sakit, naramdaman ni Alvin na parang napupuno ng nakakatakot na kapangyarihan ang kanyang katawan. Ito ba ang kapangyarihan ng banal na enerhiya ng isang kataas-taasang powerhouse? Sumugal si Alvin nang makuha niya ang enerhiya mula sa isang supreme powerhouse. Tutal, sinasabing tanging ang mga supreme god lamang ang makakagamit ng enerhiya ng isang supreme powerhouse. Sa oras na ito, si Alvin, na nakaramdam ng napakalaking kapangyarihan sa loob niya, ay parang kaya niyang durugan ang mga bundok sa isang hampas lang ng kanyang kamay at sirain ang araw, ang buwan, at ang mga bituin sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Natural niyang alam na ang kapangyarihang ito ay pansamantala lamang. Bang! Kasabay nito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Octavius. Sa sandaling mamatay ang lalaking nasa katanghaliang gulang, agad niyang hinigup ang isang hibla ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse. Agad nitong binago ang kanyang banal na enerhiya, na nagpapalakas sa kanyang banal na enerhiya tungo sa isang intermediate Supreme God. Elder Chen, tulungan mo ako. Bilasan mo. Kahit na ang lakas ni Octavius ay maihahambing na ngayon sa isang intermediate Supreme God, natatakot pa rin siya. Tutal, madaling napatay ni Alvin ang isang intermediate Supreme God kanina lang. Kahit na ang panggit ng kataas-taasang Diyos lamang ang napatay ni Alvin dahil sa malubhang na sugatan ang panggit ng kataas-taasang Diyos dahil sa hindi inaasahang pag-atake, hindi nito nabawasan ang takot ni Octavius. Tutal, nasugatan din siya ng hindi inaasahang pag-atake ni Alvin. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, matapos itaas ni Octavius ang kanyang lakas sa isang tagapamagitang kataas-taasang Diyos, hindi niya hinarap si Alvin. Sa halip, mabilis siyang tumakas upang hanapin ang matandang lalaki. Swoosh! Sa oras na ito, nasipsip na rin ng matandang lalaki ang banal na enerhiya ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Dahil dito, ang kanyang banal na enerhiya ay napalakas tungo sa isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Hindi siya nag-aksaya ng oras habang sumugod siya patungo kay Octavius ng napakabilis. Matalas ang tingin ni Alvin habang nakatingin kay Octavius at sinabing, "Octavius, dapat kang mamatay ngayon." Kasunod nito, isang 7 kulay na sinag ng espada ang humajabis, at naabutan si Octavius sa isang kisap mata.
Kasabay nito, naghahanda din si Alvin na umatras. Agad siyang aalis gamit ang double teleportation profundity sa sandaling mapatay niya si Octavius. Iiwan niya ang kanyang doppelganger para mag-abala sa oras. Hanggat matagumpay siyang mabibigyan ng oras ng kanyang doppelganger, tiwala siyang makakatakas siya mula sa matandang lalaki sa pamamagitan ng paggamit ng double teleportation profundity ng ilang beses. Pagkatapos nito, maghihintay siya hanggang sa mawala ang bisa ng enerhiya mula sa Supreme Powerhouse at aalis gamit ang kanyang Supreme Grade Flying Ship. Hindi makapaniwala si Alvin na mag-aaksaya ang matandang lalaki ng isa pang hibla ng banal na enerhiya mula sa isang Supreme Powerhouse para habulin siya pagkatapos mamatay ni Octavius. Bukod dito, mas natitiyak niya na ang matandang lalaki ay wala ng ibang hibla ng banal na enerhiya mula sa isang Supreme Powerhouse. Tutal, ang banal na enerhiya mula sa isang Supreme Powerhouse ay napakabihirang mangyari. Samantala, ang nakakatakot na ekspresyon ni Octavius ay napalitan ng determinasyon habang nagngangalit ang mga ngipin, "Gusto mo ba akong patayin? Mangarap ka pa." Kasunod nito, isang bilog na pulang marka ang lumitaw sa glabela ni Octavius bago tumulo ang tila gininto ang dugo. Kasabay nito, sumigaw si Octavius ng may pag-aalala, "Ama, iligtas mo ako." 4,227. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin. Nang lumabas ang kumikinang na gininto ang dugo mula sa glabela ni Octavius, ang matinding presyon nito ay nagparamdam ng kilabot sa gulugod ni Alvin. Kasabay nito, ang natatarante na boses ni Hana ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. "Guru, mag-teleport palayo agad." Sa katunayan, bago pa man ang babala ni Hana, nakapag-teleport na si Alvin palayo nang maramdaman niyang may mali sa gininto ang dugo. Kasabay nito, ang 7 kulay na sinag ng espada ay patuloy na tumatama patungo kay Octavius. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang ang gininto ang dugo ay magbago at maging isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ikinuyom ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga daliri bago lumabas ang isang guhit ng liwanag. Ang kawalan ay umalangaw-ngaw kasunod ng guhit ng liwanag habang sinisira nito ang 7 kulay na sinag ng espada. "Sinusubukan mong tumakas," sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nakataas ang isang kilay. Matapos tumigas ang buong katawan niya, muli niyang ikinuyom ang kanyang daliri, na nagpadala ng isa pang guhit ng liwanag. Si Alvin, na 2 beses nang nag-teleport, ay nakaramdam ng kamatayan na gumagapang sa kanya, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. "Ate Holt, Ate Water, kailangan ko ang tulong mo." Hindi napigilan ni Alvin ang manginig nang maramdaman niya ang nakakatakot na puwersa mula sa bahid ng liwanag. Alam niyang hindi niya kayang harangan ang atake ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Bukod dito, batay sa lakas ng atake, malinaw na ang kabilang panig ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong maunlad na kataas-taasang Diyos. Siya ang ama ni Octavius, ang pinuno ng angkan ng Yon. Ang angkan ng Yon ay isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land. Bilang pinuno ng angkan ng isang napakalakas na puwersa, natural lamang na ang ama ni Octavius ay kabilang sa mga nangungunang makapangyarihang puwersa sa Divine Offering Land. Nabalitaan na dati ni Alvin na ang mga pinuno ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay pawang pinagpala at nasa ilalim ng proteksyon ng mga pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Kaya naman, mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong advanced na Supreme Gods. Bang! Nayanig ang kawalan ng umalangaw-ngaw sa ere ang isang nakakapangilabot na pagsabog. Maraming maliliit na bitek ang lumitaw sa kawalan bago mabilis na gumaling. Kasabay nito, naglaho ang mga ulap sa kalangitan nang lumitaw ang isang napakalaking puwersang umiikot sa kalangitan. Gumuho at gumuho ang mga bundok habang ang hindi mabilang na mga nasugatang nilalang ay nagtatakbuhan at sumisigaw, tumatakas para sa kanilang buhay. Para bang katapusan na ng mundo. Isang malaking figure sa kalangitan ang bumulalas, ang 5 banal na elemento. Bukod pa rito, lahat sila ay nasa mataas na antas. Naku, limitado lang ang kaya nilang gawin sa isang atake lang.
Kasunod ng figure ay naglaho bago lumitaw sa harap ni Octavius ang isang matangkad at matipunong figure na kamukha ng malaking figure. Kasabay nito, ang matandang lalaki na gumamit ng banal na enerhiya ng isang kataas-taasang kapangyarihan upang mapalakas ang kanyang banal na enerhiya tungo sa isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, ay lumitaw din sa tabi ni Yun Ching-in. Pagkatapos, mabilis siyang yumuko at nagsabi, pagbati, pinuno ng angkan. Ang matandang lalaki ay lubos na magalang. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay hindi lamang ang pinuno ng angkan ng yon, kundi ang kabilang partido rin ang pinakamalakas na makapangyarihang grupo sa angkan ng yon. Hahabol na sana ulit ang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin, ngunit bigla itong natigilan. Ang banal na puno ng buhay. Maya-maya, kumunot ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nanginig ang kanyang mukha. Ang sword daw, ang mastery daw, ang 5 divine elements, at isang kumpletong divine tree of life. Sa oras na ito, ang mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay ni Alvin ay biglang lumabas sa kanyang katawan at sumanib sa mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay ng lupang handog ng banal, na pumukaw ng kaguluhan sa paligid. Pinigilan ng kaguluhan sa espasyo ang lalaking nasa katanghaliang gulang na mahuli ang lokasyon ni Alvin. Kung hindi, matagal na sana niyang naabutan at napatay si Alvin. Madilim ang ekspresyon ni Octavius habang sinasabi niya, Ama, dapat siyang mamatay. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Imposibleng maabutin ko siya ngayon. Nakatakas na siya. Marami siyang planong tukana, kaya mahirap para sa akin na mahuli siya. Umuwi na tayo. Sumulyap ang nasa katanghaliang gulang sa kanyang anak at nakita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang anak sa sandaling ito. Pagkatapos ng isang pahinga, itinaas niya ang kanyang kamay at inilayo ang kanyang anak at ang matanda. Habang pabalik sa angkan ng yon, walang pakialam na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, Chen Yun, alang-alang sa anak ko, ginamit mo ang divine energy ng Supreme Powerhouse. Kaya, babayaran kita ng 2 hibla ng divine energy ng Supreme Powerhouse pagbalik natin sa angkan. Salamat po, Panginoon ko. Tugon ng matanda. Bahid ng pananabik ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Agad na nawala ang lungkot na bumabalot sa kanya matapos mamatay ang kanyang kasama. Tutal, sila ay mga ordinaryong magkakilala lamang. Napakalakas niya. Muntik na akong mamatay. Sa oras na ito, si Alvin ay nakipag-isa na sa kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan at sumakay sa barkong lumilipad na may pinakamataas na antas, na lumilipad sa bilis ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos. Nakahinga siya ng maluwag. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso nang maalala niya ang kanyang malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan. Hindi sana siya nakaligtas kung hindi dahil sa 5 banal na elemento at sa banal na tubig na naglilinis ng mundo na nagpapakilos ng mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay upang itago ang kanyang kinaroroonan. Ang pinuno ng angkan ng yun ay lumitaw sa isang ilusyonaryong anyo sa pamamagitan ng isang kapangyarihan ng isang bloodline. Gayunpaman, sandali lamang ang kinailangan bago lumitaw din ang kanyang tunay na katawan. Masyado akong pabaya. Dapat alam ko nang hindi magiging ganoon kadaling patayin si Octavius. Tutal, siya ang tagapagmana at ang pinakamatandang batang Panginoon ng angkan ng yon, buntong hininga ni Alvin sa sarili. Kasabay nito, nakaramdam siya ng awa at pagkakasala nang maisip niya ang 5 banal na elemento. Kakagaling pa lang nila sa nakaraang pagsubok, ngunit napilitan silang gamitin ang lahat ng enerhiyang kanilang nabawi at muling pumasok sa estado ng pagtulog. Muli, naiwang mag-isa si Alvin upang harapin ang mga hamon sa hinaharap hanggang sa sila ay makabawi muli. Kapag ako ay naging isang Supreme Powerhouse, tiyak na tutulungan ko sila at palalayain. Pangako ni Alvin sa sarili. Tungkol naman sa banal na puno ng buhay. Tiningnan ni Alvin ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Ang lantian at malalagang dahon, na dati naglalabas ng mayamang aura, ay natuyo ng husto. Humigit kumulang 10% ng mga dahon sa puno ang nahulog sa lupa habang dumaan ang isang bugzo ng hangin.
Naisip ni Alvin sa loob-loob niya, ang banal na puno ng buhay ng lupang handog ng banal na lupa ay pilit na hinihigop ang mahalagang enerhiya nito kanina. Ibig sabihin ba nito ay hindi maaaring magsama-sama ang mga puno sa iisang lugar? Nang gamitin ng World Cleansing Divine Water ang vital energy mula sa Divine Tree of Life upang itago ang kanyang kinaroroonan, ang Divine Tree of Life ng Divine Offering Land, na nakatuklas sa anomalya, ay mabilis na nagsimulang sumipsip ng vital energy ng Divine Tree of Life ni Alvin. Mabuti na lang at agad na ipinaalala ng World Cleansing Divine Water kay Alvin na isara ang kanyang little world, at nagawa niyang iligtas ang kanyang Divine Tree of Life. Kahit lumipas na ang ilang panahon, nanatili pa rin ang takot sa puso ni Alvin. Nangako siyang hindi na muling kikilos ng pabaya at isugal ang kanyang buhay. Ang mga pinuno ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay tunay ngang pinagpala at pinuprotektahan ng mga pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Mamatay na sana ako kung wala ang 5 banal na elemento at ang banal na puno ng buhay. Sa wakas, huminga ng malalim si Alvin para kumalma. Maya-maya, humupo ang kanyang ekspresyon, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bagamat nabigo akong patayin si Octavius, siguradong gulat na gulat siya. Iniisip ko kung ano ang naramdaman niya nang saktan ko siya ng husto. Tutal, noon, isa lamang akong langgam mula sa makamundong kaharian para sa kanya. Tayako'y hindi niya inaasahan na malalampasan siya ng isang langgam. Sa wakas ay humupa na ang takot sa puso ni Alvin. Ang kahihiyang tiniis niya sa kamay ni Octavius sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naalis. Dati, para lang siyang langgam sa harap ni Octavius, ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Kung hindi dahil sa ama ni Octavius, malamang ay napatay na niya si Octavius. Si Octavius ay mayabang at mapagmataas. Tiyak na guguluhin siya ng balakid na ito. Sana ay hindi siya mamatay sa panahon ng kanyang kapigatian sa langit. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Naisip ni Alvin sa sarili, habang mas gumaan ang pakiramdam. Biglang naramdaman ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya na umaagos sa kanyang katawan. Nagulat siya nang matuklasan niyang nakagawa na siya ng progreso sa kanyang cultivation sa oras na ito. Sa sandaling naalis ang kanyang kahihiyan, ang kanyang cultivation ay umunlad na sa huling bottleneck bago siya nakarating sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Malamang na makakalusot siya pagkatapos niyang kainin ang kanyang ikatlong heavenly daw fruit. Pagkatapos bumalik sa angkan ng yun, si Octavius ay wala pa ring tigil sa pag-iisip. Ang mga nangyari kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano nagawa ng isang katutubo ng isang ordinaryong kaharian na itaas ang kanyang cultivation base sa ganitong antas sa loob lamang ng ilang daang taon? Imposible. Imposible, sinubukang pakalmayan ni Octavius ang sarili, isa itong panlilinlang. Malamang na may ibang taong nagbalat kayo bilang siya para takutin ako. Ang angkan ba ng Reed ang nasa likod ng bagay na ito? Ang angkan ng Reed siguro. May isang tao mula sa angkan ng Reed na galit sa akin at gumawa ng plano para harapin ako. Kumalma ka. Ang malakas na boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagpabalik sa katinoan ni Octavius. Nang tumingin si Octavius sa lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasimangot na nagtanong ang lalaking nasa katanghaliang gulang, sino ang pinukaw mo? Dahil nakatakas si Alvin mula sa kanya at nagtaglay ng napakaraming bagay na kahanga-hanga, alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na walang hanggan ang kinabukasan ni Alvin hanggat hindi namamatay nang wala sa oras si Alvin. 4,228. Ama, siguro isa ito sa mga taga-Reed's clan. Sabi ni Octavius habang nagngangalit ang mga ngipin, ang mga miyembro lang ang nakakaalam tungkol sa pinsan ko at sa sitwasyon ko. Pinaghihinalaan ko na si Joshua ang nasa likod nito. Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga sinabi ni Octavius. Kalokohan. Paano nangyari iyon? Nakakatawa para sa lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga sinabi ni Octavius. Kung si Joshua ay mayroong napakalaking swerte, imposibleng maging pinuno ng angkan ng Reed ang kanyang bayaw na si Reed. Kumunat ang noo ni Octavius. Kung hindi si Joshua, malamang isa ito sa mga taong malapit kay Joshua.
Kung hindi, sino kaya ito? Sa palagay ni Octavius, si Joshua lang ang tanging mula sa angkan ng Reed na may motibo para patayin siya. Bukod pa rito, ang pagbabalat kayo ng salarin at ni Natalie kanina ay walang kapintasan. Tanging ang mga malapit kay Natalie lamang ang may kakayahang gayahin siya ng walang kapintasan. Habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtanto kung gaano siya katanga na napagkamalan ng impostor na si Natalie. Batay sa ugali nito, dapat sana ay alam niya na hindi aalis si Natalie sa Realm Battlefield hanggat hindi natatapos ang oras. Ang angkan ng Reed. Kailan pa nagkaroon ng ganitong talento ang angkan ng Reed? Kilala mo ba siya? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang lumalalim ang kanyang noo. Pamilyar ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa lahat ng mga makapangyarihang nilalang at mga batang mahiwagang nilalang sa angkan ng Reed, at sigurado siyang hindi pa niya nakikita ang binata noon. Inisip niya kung itinatago ba ng angkan ng Reed ang pag-iral ng binata. Sa anumang kaso, hindi niya maintindihan kung bakit gustong patayin ng binata ang kanyang anak. Umiling si Octavius. Hindi ko siya kilala. Gumagamit siya ng pagbabalat kayo. Pero, kilala ko ang binata na ginamit niya ang hitsura. Nakilala ko na ang binata noon. Pero, isa lamang siyang katutubo ng isang makamundong mundo. Isang pagbabalat kayo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na inakala ng kanyang anak na ang kabilang panig ay nakabalat kayo. Pagkatapos, sinabi niya, hindi siya nakabalat kayo. Ang kanyang hitsura ay kanya. Kinumpirma ng lalaking nasa katanghaliang gulang na walang suot na pagbabalat kayo ang binata. Kahit ang kanyang nakikita mula sa kanyang bloodline power ay nagpapakita na hindi ito nagbabalat kayo bilang ibang tao. Nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, namutla ang mukha ni Octavius. Bumulong siya ng walang ekspresyon, paano nangyari iyon? Umiling si Octavius bilang pagtanggi habang nakatingin sa kanyang ama para humingi ng linaw, at nagtanong, Ama, sigurado ka ba? Imposible. Imposible. Tila nabaliw si Octavius sa oras na ito. Ang katutubo ng isang makamundong kaharian na walang kapantay sa kanya ilang daang taon na ang nakalilipas ay nalampasan na siya ngayon, ang marangal na tagapagmana at pinakamatandang batang Panginoon ng angkan ng iyon, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay, na binigyan ng maraming mapagkukunan at kinaiinggitan ng marami simula pa noong bata pa siya. Kilala mo siya. Naramdaman ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mali. Mabilis na nakabawi ng kahinahunan si Octavius. Nagningning ang kanyang mga mata sa parehong hangarin na pumatay at takot habang sinasabi niya, Ama, dapat natin siyang patayin anuman ang mangyari. Kung hindi, magiging malaking banta siya sa ating angkan ng yon. Hindi niya patatawarin ang ating angkan kapag lumakas na siya ng sapat. Sa kabila ng kanyang pagkailang, alam ni Octavius na kailangan niyang harapin ang mapait na katotohanan. Mabilis siyang kumalma at hinimok ang kanyang ama na gamitin ang lahat ng paraan upang patayin si Alvin bago pa mahuli ang lahat. Sa oras na ito, labis na pinagsisihan ni Octavius ang pagliligtas sa buhay ni Alvin noon nang magbanta si Natalie na wawakasan ang kanyang buhay. Matapos magsara ang mga koneksyon sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng mga kaharian ng mga Devata, nakalimutan na rin niya si Alvin. Kung hindi, magpapadala sana siya ng isa o dalawang elder sa mas mababang kaharian gamit ang isang Destruction Divine Shuttle para patayin si Alvin. Sa oras na iyon, maaaring hindi na siya pagdudahan ni Natalie. Bukod doon, tiwala rin siyang hindi wawakasan ni Natalie ang kanyang buhay para sa pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Masyado akong pabaya, reklamo ni Octavius sa loob-loob niya. Hindi niya kailanman minamaliit si Alvin kung alam niya kung gaano kalakas si Alvin. Sino siya? Kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang masamang kutob ang bumangon sa kanyang puso nang makita niya kung gaano kakaiba at balisa ang kinikilos ng kanyang anak. Ama, asawa siya ng pinsan ko noong nasa mundong kaharian pa ito, seryosong sabi ni Octavius, nang matagpuan ko siya dati, gusto ko siyang patayin. Gayunpaman, noong panahong iyon, nagbanta siyang tatapusin ang buhay niya kaya't pinatawad ko ang buhay niya para sa kapakanan niya. Matapos magsara ang spatial connection sa pagitan ng Realms Gods at Devata Realms at lumitaw ang Realm Battlefield, nakalimutan ko na ang bagay na iyon.
Tutal, isa lamang siyang katutubo ng isang mundong kaharian. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas sa loob ng wala pang 800 taon. Noong nakilala ko siya dati, hindi pa nga siya isang celestial. Ngayon na lumakas na siya ng ganito, gusto na niya akong patayin. Mamatay na sana ako nang wala ang bakas mula sa kapangyarihan ng iyong bloodline, Ama. Ang bakas ng dugo ay nilikha gamit ang isang masalimuot na pamamaraan at isang partikular na kayamanan. Ang bakas ay ilalagay sa isang tao para sa proteksyon. Bihira ang bakas na ito dahil bihira rin ang kayamanang kailangan para lumikha ng bakas na ito. Dahil sa pambihira ng imprint, hindi ito gagamitin ni Octavius maliban na lang kung nasa bingit siya ng kamatayan. Sa kasamaang palad, ang biglaang paglitaw ni Alvin ay nagtulak sa kanya na gamitin ang kanyang ultimate life-saving card. Imposible ba para sa inyong dalawa na malutas ang inyong alitan? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasimangot pa rin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Octavius ang kanyang ama nang marinig ang mga salitang ito. Hindi siya makapaniwalang itatanong ito ng kanyang ama. Patuloy na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, maaayos ang alitan ninyo kung palalayain mo ang pinsan mo. Nanlaki ang mga mata ni Octavius nang marinig ang mga salitang ito. Sandali niyang naisip kung ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang kanyang tunay na ama. Kung hindi, paano niya nasabi ang mga ganoong salita? Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang ekspresyon sa mukha ni Octavius, same time niyang ipinaliwanag, batay sa aking naramdaman kanina, ang swerte ng binata na iyon ay tunay na kahanga-hanga. Hindi lamang siya naging isang advanced Emperor of Gods na may lakas na pumatay ng isang intermediate Supreme God sa loob lamang ng ilang daang taon, kundi naunawaan din niya ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa sa napakataas na antas. Hindi lang iyon, taglay din niya ang lahat ng 5 banal na elemento, at lahat sila ay nasa mataas na antas din. Dapat mong malaman na ang 5 banal na elemento ay bihirang naninirahan sa iisang host. Tanging isang taong may napakalaking talento ang may kakayahang isantabi ang kanilang mga pagkakaiba. Sa teorya, oras na lamang bago ang isang taong nagtataglay ng 5 banal na elemento ay maging isang supreme powerhouse. Tama, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa kumpletong banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kumpletong banal na puno ng buhay ay matatagpuan lamang sa realms of gods. Ang tanging paraan para sa isang taong hindi isang supreme powerhouse na makakuha ng isang kumpletong banal na puno ng buhay ay sa pamamagitan ng labi ng isang nawasak na kaharian ng mga Diyos. Sandaling tumigil ang lalaking nasa katanghaliang gulang upang tingnan ang kanyang anak na gulat na gulat. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabing, maraming paraan para maging isang supreme powerhouse ang isang advanced na kataas-taasang Diyos. Nariyan ang 4 na daos ng langit at lupa, ang 5 banal na elemento, at ang banal na puno ng buhay. Taglay ng binata ang lahat ng iyon. Gamit ang taglay niya, matutulungan niya ang 8 advanced na kataas-taasang Diyos na maging supreme powerhouse. Pinatutunayan ito kung gaano siya kaswert. Paano magiging madaling patayin ang isang taong tulad niya? Kung masasaktan natin siya, sandali na lang bago tayo tamaan ng sakuna. Nanginig si Octavius nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Paano nangyari iyon? Isang walang kwentang basura mula sa makamundong mundo ang nagkaroon ng napakaraming hindi inaasahang engkwentro na hanggang pangarap ko na lang. Hindi patas iyon. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Octavius dahil sa selos. Nakatitig ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Octavius at bumantong hininga. Hindi talaga sulit na masaktan ang isang taong tulad niyan dahil sa isang babae. Kung maaari, isuko mo na si Natalie at hayaan mo siyang makipagbalikan sa kanya. Hindi pa huli ang lahat para makipagkasundo ka sa kanya dahil wala ka namang ginawa sa kanya. Hindi alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi lamang pilit na pinaghiwalay ni Octavius sina Natalie at Alvin, kundi lubos din niyang pinahiya si Alvin sa harap ni Natalie. Kung alam lang niya ang mga bagay na ito, hindi sana niya iminungkahi ang isang pagkakasundo. Matapos makabawi, mapait na ngumiti si Octavius at sinabing, Ama, imposible yan. Dati.
Tapat na ikinwento ni Octavius ang nangyari sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kahit na posible ang pakikipagkasundo, hindi pa rin siya handang makipagkasundo kay Alvin. Kailangang mamatay si Alvin. 4,229. Alam ng pinuno ng angkan ng yun na imposibleng magkaroon ng pagkakasundo matapos malaman na ang kanyang anak na si Octavius ay pinahiya si Alvin at dinukot ang asawa ni Alvin. Ang alitan ay hindi na mapagkakasundo dahil niyurakan ni Octavius ang pagmamataas ni Alvin. Maliban na lang kung iiwan ng angkan ng yun si Octavius, walang paraan para ilayo ng angkan ng yun ang kanilang sarili mula sa puot na ito. Bukod pa rito, kahit naiwan ng angkan si Octavius, walang garantiya na sapat na ito para mapawi ang galit ni Alvin. Tutal, ang angkan ng yun ang pinagmumulan ng kumpiyansa at kay-abangan ni Octavius, na siyang dahilan ng matinding kahihiyan ni Alvin. Kung malalaman ito ng angkan, tiyak na imumungkahi ng ilan sa mga miyembro na iwanan ko ang anak ko. Hindi ko siya pababayaan kahit anong mangyari, naisip ng pinuno ng angkan ng yun sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Bagamat hindi lamang si Octavius ang kanyang anak, halos kapareho niya si Octavius at siya ang pinakamatalino sa lahat ng kanyang mga anak. Bukod doon, kinikilala rin si Octavius bilang tagapagmana ng angkan. Kaya naman, imposibleng iwanan niya ang kanyang anak kahit na ang kabilang panig na nasaktan ng kanyang anak ay napakaswerte. Tutal, hindi pa naaabot ng kabilang panig ang kanyang buong potensyal. May pag-asa pa. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa sinabi mo sa akin, seryosong sabi ng pinuno ng angkan ng yun habang nakatingin kay Octavius, uutusan ko ang mga miyembro na bantayan si Alvin na ito. Dapat silang mag-report sa sekta at patayin siya kung matagpuan nila siya. Walang duda na napakaswerte niya, ngunit ang ating angkan ng yun ay matagal nang umiiral at protektado ng isang napakalakas na kapangyarihan. Hindi natin siya kailangang matakot. Gayunpaman, para makasiguro, mas makabubuti para sa atin na patayin siya bago pa siya umabot sa ganap na pagtanda. Nakaramdam ng kapanatagan si Octavius matapos makinig sa mga salita ng kanyang ama. Gayunpaman, naiinis pa rin siya dahil ang hamak na peste mula sa nakaraan, na kaya niyang durugin gamit lamang ang isang daliri, ay nalampasan na siya. Talagang pinagsisihan niya ang hindi pagpatay kay Alvin noong kayapan niya. Sayang, wala na siyang magagawa ngayon. Nihalata ng ama ni Octavius na labis na nababagabag si Octavius sa bagay na ito. Umiling siya at sinabing, bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran at swerte. Bagamat ang napakalakas na swerte ni Alvin ang nakatulong sa kanya upang makamit ang mga kamangha-manghang gawa, siya ay nagmula sa isang mababang pinagmulan. Ipinanganak ka sa isang marangal na pamilya, at ang iyong buhay ay napakadali. Lahat ay may mga kalamangan at kahinaan. Kakausapin ko ang ating ninuno at tatanungin siya kung handa siyang hayaan kang magsaka kasama niya. Dapat kang magpasalamat kung pumayag ang ninuno na turuan ka ng isa o dalawang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Octavius nang marinig ang mga salitang ito. Ang ninuno ng angkan ng yun ay isang alamat na hindi pa nakikilala ni Octavius. Ang ninuno ay isang makapangyarihang tao at ang nagtatag ng angkan ng yun. Kung makakapag-cultivate ako kasama ang ninuno, kahit hindi ko mapataas ang aking cultivation base, kahit papaano, hindi ako maaasar ni Alvin. Kung maglalakas loob siyang kumilos laban sa akin, madali lang para sa ninuno na patayin siya sa isang iisip lang. Naisip ni Octavius sa sarili, na may lubos na kumpiyansa. Matapos ibigay ng pinuno ng angkan ng yun ang kanyang mga utos, nalaman ng lahat sa angkan ang tungkol kay Alvin, ang napakaswerteng emperador ng mga Diyos na kayang pumatay ng mga ordinaryong intermediate supreme gods. Wala pa siyang 1,000 taong gulang, ngunit naunawaan na niya ang sword daw at ang mastery daw sa mataas na antas at taglay ang lahat ng 5 banal na elemento at isang kumpletong banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Walang duda na sandali na lamang bago siya maging isang supreme powerhouse. Ang lalaking ito ay may galit sa ating angkan ng yun at nagbabalak na maghiganti. Ang mga miyembro ng angkan ng yun ay dapat siyang hanapin at patayin gamit ang lahat ng posibleng paraan. Ang angkan ng yun ay may utang na loob sa sinumang makakapatay sa kanya at tiyak na gagantihan nila ang kanilang kabutihan.
Susubukan ko ring ayusin para sa sinumang magtagumpay na matuto mula sa ninuno. Hindi kataka-taka na ang utos ay nagdulot ng kaguluhan maging sa mga matataas na opisyal. Alvin. Parang pamilyar ang pangalang ito. Kasabay nito, isang intermediate supreme god, na kababalik lang sa lupain ng angkan, ay kumunat ang noo. Narinig na niya ang pangalang Alvan, dati. Umabot ito ng halos 100 paghinga bago niya tuluyang naalala kung saan niya narinig ang pangalang iyon dati. Napasinghap siya habang iniisip ang sarili, ayan na nga. Narinig ko ang pangalan niya noong bumalik ako sa bayan ng asawa ko sa Profound Energy Land. Isa siyang napakalaking talento mula sa Myriad Laws Academy, isang heavyweight supreme rank 4 sa Profound Energy Land. 3 taon lang ang itinagal niya para maging Advanced Emperor of Gods mula sa isang Advanced Lord of Gods. Noong Advanced Lord of Gods na siya, kayanan niyang patayin ang mga Emperor of Gods. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na kaya niyang patayin ang mga ordinaryong Intermediate Supreme Gods pagkatapos maging Advanced Emperor of Gods. Kasunod nito, mabilis na iniulat ng Intermediate Supreme God ang lahat ng alam niya tungkol kay Alvin sa pinuno ng angkan ng yon. Hindi nag-aksaya ng oras ang pinuno ng angkan ng yon at agad na umalis patungong lupain ng malalim na enerhiya upang beripikahin kung si Alvin ang lupain ng malalim na enerhiya ay ang taong may gusto sa buhay ng kanyang anak. Halata na sineryoso niya ang bagay na ito, na nagpapahiwatig na natatakot siya kay Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na malaman ang tungkol sa paglalakbay ni Alvin sa lupain ng malalim na enerhiya at ang kanyang mga kahangahangang gawa. Gayunpaman, tila walang nakakaalam na taglay ni Alvin ang lahat ng 5 banal na elemento at isang kumpletong banal na puno ng buhay. Ang Myriad Laws Academy, ayon sa ninuno, ang akademya ay kakaiba. Tila wala itong proteksyon ng isang supreme powerhouse tulad ng mga prime supreme rank forces, ngunit hindi iyon ang kaso. Noong nakaraan, sinubukan ng mga Prime Supreme Rank Forces sa Profound Energy Land na agawin ang mga bagay mula sa akademya, ngunit may isang Supreme Powerhouse na nakialam. Higit pa sa nakikita ng mata ang akademya. Kung ito ay isang ordinaryong heavyweight Supreme Rank Force lamang, maaari ko itong takutin. Nag-aalala ang pinuno ng angkan ng yon sa Myriad Laws Academy, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na bisitahin si Billy, ang master ng Academy ng Myriad Laws Academy. Binabati ni Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy, ang clan leader na si Yon, bati ni Billy sa pinuno ng Yon clan. Medyo nagulat si Billy sa biglaang pagbisita ng pinuno ng angkan ng Yon. Tutal, ang kabilang grupo ay pinuno ng isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo at isa sa mga nangungunang Diyos na may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay. Bukod doon, naguluhan din siya. Walang koneksyon sa pagitan ng Myriad Laws Academy at ng angkan ng yon. Ano ang dahilan kung bakit siya dinalaw ng pinuno ng angkan ng yon? Maya-maya, nagtanong si Billy, leader ng angkan yon, ano ang dahilan kung bakit ka nandito sa Myriad Laws Academy? Pagkatanong niya nito, biglang may pumasok na ideya sa isip ni Billy. May kinalaman ba ito kay Alvin? Naalala ni Billy na ilang pangunahing puwersa sa lupain ng malalim na enerhiya ang nagpadala ng mga tao para bisitahin siya kamakailan, sinusubukang i-recruit si Alvin. Dahil dito, naisip niya kung ang angkan ng yon ang pinuno ng lupain ng banal na alay ay dumating din para i-recruit si Alvin. Tumingin ang pinuno ng angkan ng yon kay Billy at sinabing may bahagyang ngiti, Academy Master Su, naparito ako para humingi ng pabor. Iniisip ko kung handa mo akong tulungan. Nang marinig ang mga salitang ito, nadama ni Billy na tama ang kanyang haka-haka. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon nang sumagot siya, pinuno ng angkan yon, ano ang pabor na iyon? Kung kaya ko, natural lang na susubukan kitang tulungan. Isang karangalan ang makilala ka, kung tutuusin. Nanatiling magalang si Billy. Tutal, kahit pareho silang mga advanced supreme gods, hindi siya sigurado kung kaya niyang tiisin ang higit sa 10 galaw mula sa pinuno ng Yon clan sa isang labanang may banta ng buhay o kamatayan. Nakangiting sabi ng pinuno ng angkan ng Yon, Academy Master Su, gusto ko kung paano ka hindi nagpapaligoy-ligoy. Kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy na sinasabi, Academy Master, iniisip ko kung maaari mo bang patalsikin si Alvin sa publiko mula sa Myriad Laws Academy.
Nabigla si Billy sa kahilingan ng pinuno ng angkan ng yon. Hindi niya inaasahan na gagawa ang kabilang panig ng ganoong kalabisan na kahilingan. Plano ba niyang i-recruit si Alvin kapag pinatalsik ko na si Alvin sa akademya? Hindi, wala itong saysay. Patalsikan ko man si Alvin o hindi, maraming pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ang naghihintay na i-recruit si Alvin sa Profound Energy Land. Bakit naman pipiliin ni Alvin na sumali sa Yon Clan sa Divine Offering Land, naisip ni Billy sa sarili, na naguguluhan. Maya-maya pa, isa pang ideya ang pumasok sa isip ni Billy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata habang iniisip sa loob, nasaktan ba ni Alvin ang angkan ng yon? Mabilis na nakabawi ng katahimikan si Billy bago prangkang nagtanong, pinuno ng angkan yon, nasaktan ba ni Alvin ang iyong angkan yon? Ang tanging sinabi ng pinuno ng angkan ng yun ay, kailangan ko siyang patayin. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Billy. Leader ng angkan yun, hindi ba't sa tingin mo ay hindi nararapat na magsalita ka ng ganyan sa harap ko, ang master ng academy ng Myriad Lost Academy? Naramdaman ng pinuno ng angkan ng yun ang pagtutol ni Billy. Tiningnan niya si Billy nang may kahulugan habang sinasabi, Academy Master Su, sa tingin mo ba ay bagay ka sa akin? Kasunod nito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng pinuno ng angkan ng yon. Ang kawalan ay umikot at umaalon bago lumitaw ang maraming hibla ng buhok. Agad na nanlamig ang tingin ni Billy. Tigranes, kahit hindi ako ang katapat mo, paano ka naglakas loob na kumilos ng mayabang sa Myriad Lost Academy? Mas lalong nayanig ang kawalan nang biglang sumiklab ang enerhiya ni Billy sa paligid. Sa isang iglap, nagsimulang mayanig ang buong akademya at ang enerhiya ay biglang umakyat sa kalangitan mula sa lahat ng direksyon na parang tsunami. Sa isang kisap mata, ang garden formation ng Myriad Lost Academy, na matagal nang hindi nabubuhay, ay nabuhay. Hindi na kailangang sabihin, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Myriad Lost Academy. Maraming miyembro ang tumangala para makita kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari? Bakit aktibo ang garden formation ng akademya? Inaatake ba tayo? Ito ang unang pagkakataon na nakita kong na-activate ang garden formation ng akademya. May dumating bang isang kakilakilabot na kalaban para sa lakayin ng akademya? 4,230. Nakita ng lahat ang pag-alon at pag-ikot ng kawalan matapos ma-activate ang garden formation ng Myriad Lost Academy. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumulpat sa tugatog. Ito ay napakalakas na tila kayang sirain ang anumang hamarang sa kanyang dinaraanan. Kasabay nito, naramdaman ni Tigranes, ang pinuno ng angkan ng yon, ang nakakatakot at nakapanlulumong enerhiya ng garden formation ng Myriad Lost Academy. Agad na hamupa ang kanyang ekspresyon, at mabilis niyang binawi ang kanyang divine energy bago niya sinabi ng may bahagyang ngiti, Academy Master Su, nagbibiro lang ako. Tumingin si Billy So kay Tigranes nang may matalim na tingin bago niya pinatay ang garden formation ng Myriad Lost Academy. Pagkatapos, sinabi niya, clan leader yon, hindi ka dapat magbiro tungkol sa ilang bagay. Kung muling maa-activate ang garden formation ng akademya, natatakot akong may mga kahihinatnan. Ang mga salita ni Billy ay isang tahasang banta. Kung tutuusin, si Tigranes ang may kasalanan. Academy Master, makakaasa ka. Hindi na ito mauulit. Dahil ayaw akong tulungan ni Academy Master So kay Alvin, aalis na ako. Palam, malamig na sabi ni Billy. Pinagtuunan naman talaga ni Tigranes ng pansin ang mood ni Billy. Abala siya sa kanyang iniisip. Samantala, bumalik ang kapayapaan sa Myriad Lost Academy. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Ang alam lang nila ay tiyak na nasa ilalim ng malaking panganib ang Myriad Lost Academy. Kung hindi, hindi sana maa-activate ang garden formation ng akademya. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi rin nila alam kung bakit mabilis na na-deactivate ang garden formation ng Myriad Lost Academy. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanilang haka-haka na malamang ay umatras ang kalaban matapos makita kung gaano kalakas ang garden formation. Walang nagulat sa kung gaano kalakas ang garden formation ng Myriad Lost Academy. Sinasabing ito ay nilikha ng ilang mga supreme powerhouse.
Bukod dito, ang Myriad Laws Academy ay kilalang pinakaligtas na lugar pagkatapos ng mga Prime Supreme Rank Forces sa Profound Energy Land. Ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay natural na may mga guarding formation na nilikha rin ng mga pinakamataas na powerhouse. Bukod dito, mayroon silang direktang proteksyon ng mga pinakamataas na powerhouse. Ang mga pinakamataas na powerhouse ay lilito sa mga panahon ng krisis. Natural lamang na sila ang pinakaligtas na lugar. Pagkatapos umalis sa Myriad Laws Academy, isang bahid ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Tigranes. Nakakatakot na formasayon. Walang duda na ang guarding formation ng Myriad Laws Academy ay nilikha ng ilang mga kataas-taasang makapangyarihang grupo. Maihahambing ito sa guarding formation ng ating Yun Clan. Kung aatake ang formasayon, tiyak na mamamatay ako kung hindi ako aalis sa loob ng 3 hininga. Sa katunayan, wala talagang balak na umatake si Tigranes. Sinusubukan lang niya kung gaano kahalaga si Alvin kay Billy. Hindi nagtagal na sumali si Alvin sa akademya, pero napakahalaga na niya sa akademya. Sa palagay ni Tigranes, ang katotohanang pinahahalagahan ni Billy si Alvin ay nangangahulugan na pinahahalagahan din siya ng buong Myriad Laws Academy. Imposibleng maalis ko si Alvin gamit ang Myriad Laws Academy. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan, nakasimangot na naisip ni Tigranes. Hindi niya maiwasang mapaisip kung kaya niya bang patayin si Alvin bago pa man umabot sa ganap na pagtanda si Alvin. Gayunpaman, hindi natakot si Tigranes. Kahit na maabot ni Alvin ang kanyang buong potensyal, ang angkan ng Yun ay may proteksyon ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Upang lipulin ang angkan ng Yun, kailangang harapin ni Alvin ang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Hindi na kailangang sabihin, kung maaari lang, mas makabubuting huwag gawing kaaway ang isang tulad ni Alvin. Tutal, kahit ang isang Supreme Powerhouse ay hindi kayang bantayan ang Yun Clan sa lahat ng oras. Ang mga Supreme Powerhouse ay may tungkuling bantayan ang outer boundary, kung tutusin. Talagang matalino si Natalie sa pagpili ng mapapangasawa, umiling si Tigranes habang iniisip ang sarili. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy na iniisip, maaaring hindi siya karapat-dapat kay Octavius, ngunit nangako na ang angkan ng Reed. Dapat idaos ang kasal pagkatapos magsara ang Realm Battlefield. Dahil determinado si Alvin na patayin si Octavius, tiyak na darating siya sa araw ng kasal. Sa oras na iyon, mamamatay si Alvin. Gayunpaman, depende rin ito kung makakaligtas si Natalie sa Realm Battlefield. Talagang sabik na sabik si Tigranes sa araw na mapatay niya si Alvin. Pagkatapos bumalik ni Tigranes sa angkan ng Yun, sa wakas ay natuklasan niya na si Joshua, ang 3 Panginoon ng angkan ng Reed, ay matagal nang nagpalaya sa mga bihag na banihag ni Octavius upang takutin si Natalie. Hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha nang malaman niya ang tungkol sa bagay na ito. Joshua, sinira mo talaga ang plano ko, sabi ni Tigranes habang nagngangalit ang mga ngipin habang ang mga mata niya ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Mahirap pilitin si Alvin na magpakita ng wala ang mga bihag. Huminga ng malalim si Tigranes para kumalma bago niya tinanong si Octavius, hindi alam ito ni Natalie, di ba? Sumagot si Octavius, tama iyan, at hindi niya malalaman hanggat hindi siya matatagpuan ni Joshua sa Realm Battlefield. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, sa palagay ko, hindi niya malalaman ang tungkol dito hanggat hindi siya umaalis sa Realm Battlefield. Tumango si Tigranes. Gumaan ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sabihin niya, mabuti naman. Siya nga pala, pupunta ako sa angkan ng Reed at makikipagkita sa biyenan mo. Sasabihin ko sa kanya na ilihim ang bagay na iyon. Sasabihin ko rin sa kanya na ikulong at ipakulong si Joshua sa sandaling bumalik si Joshua sa angkan ng Reed. Hindi dapat malaman ni Natalie na pinalaya na ni Joshua ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Kung hindi, hindi siya papayag na pakasalan ka kahit ano paman. Nagningning ang mga mata ni Octavius nang marinig ang mga salita ni Tigranes. Wala na siyang gaanong pag-asa para sa kasal, at ang mga salita ng kanyang ama ang muling nagbigay buhay sa kanyang pag-asa. Matapos makinig sa kanyang ama, tiwala siyang matutupad niya ang kanyang mga pangarap na pakasalan si Natalie hanggat hindi ito mamamatay sa larangan ng digmaan sa kaharian.
Alvin, paano kung napakaswerte mo at nalampasan mo na ako? Isa ka pa ring langgam. Sinusuportahan ako ng angkan ng yon. Paano ka naman? Ang Myriad Laws Academy ay isa lamang puwersang may pinakamataas na ranggo. Kahit na sinusuportahan ka ng akademya, wala itong mababago, naisip ni Octavius sa sarili habang napapangiti. Walang kaalam-alam si Alvin na matapos ang kanyang nabigong pagtatangka na patayin si Octavius, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa parehong angkan ng yun at sa Myriad Laws Academy. Natural din na wala siyang alam sa pagbisita ni Tigraine sa Myriad Laws Academy. Sa oras na ito, nakapasok na si Alvin sa Realm Battlefield sa pamamagitan ng Divine Offering Land. Matapos ang kanyang muntik ng mamatay na karanasan kay Tigraines, mas lalo pa siyang desperado na palakasin ang kanyang cultivation base at maging isang Supreme God. Kahit na nalampasan ko na si Octavius, nasa kanya ang proteksyon ng Yun Clan, mahihirapan akong patayin siya kung hindi ako mas malakas kaysa sa Yun Clan. Matapos ang nabigong tangkang pagpatay, alam ni Alvin na imposibleng akitin si Octavius palabas ng lupain ng angkan ng Yun upang patayin si Octavius. Napakalawak ng larangan ng digmaan ng kaharian. Nasaan si Kelly? Sa panlabas na bahagi ng Divine Sanction Battlefield, kung saan nagsasapawan ang Divine Offering Land at ang Sanction Land, bihirang makatagpo ang mga nasa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Dahil dito, si Alvin ay walang talo sa panlabas na bahagi. Pagkatapos makapasok sa panloob na lugar, nakatagpo ni Alvin ang ilang kataas-taasang Diyos, at nagawa niya silang patayin para sa mga gantimpala. Hindi na kailangang sabihin, ang mga gantimpala ng pagpatay sa mga kataas-taasang Diyos ay nagpataas ng malaki sa kanyang cultivation, at hindi nagtagal ay nasa bingit na siya ng pagpasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Mayroon pang hindi bababa sa 30 taon bago lumitaw ang lugar kung saan 4 o higit pang realms of gods ang nagsasapawan. Kailangan ko nang maging isang kataas-taasang Diyos sa oras na iyon. Ang lugar na iyon ay tiyak na ang pinakadelikadong lugar sa Realm Battlefield, na nangangahulugang marami rin itong pagkakataon para lumakas ako. Ito ang perpektong lugar para sa mga gustong lumakas. Dahil pumasok si Kelly sa Realm Battlefield para lumakas, tiyak na pupunta siya sa lugar na iyon. Minsan kada 100 taon, isang lugar kung saan nagsasapawan ang maraming realms of gods ang lilito sa loob ng isang dekada. Hindi na kailangang sabihin pa, ang lugar na iyon ay puno ng maraming hindi inaasahang engkwentro at mga lihim na kaharian. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,223-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Binata, isuko mo ang pagmamayari mo sa iyong singsing pangkalawakan, at hindi kita papatayin. Ang pinuno ng mga bandido, na isang simpleng kataas-taasang Diyos, ay tumaas ng mas mataas sa ere at walang pakialam na tinitigan si Alvin. Kung padalos-dalos niyang papatayin si Alvin, ang singsing na pangkalawak ay kusang masisira. Kaya naman, ang mga salitang ito ay karaniwang pamamaraan. Lagi nilang hihilingin sa kanilang mga biktima na isuko ang kanilang mga pag-aari sa kanilang mga singsing pangkalawakan. Patayin mo ba ang buhay ko? Talaga bang ililigtas mo ang buhay ko kung gagawin ko iyon? Bahagyang ngumiti si Alvin na may bahid ng pangungutya nang marinig ang mga sinabi ng kabilang panig. Siyempre naman, walang humpay na sagot ng simpleng kataas-taasang Diyos. Kung ganoon nga, bakit hindi na lang kayong lahat manampa sa sumpa ng dugo ng puso ng dyablo? Iiwan ko na ang pagmamayari ko sa singsing na pangkalawakan pagkatapos ninyong gawin iyon, sabi ni Alvin. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit kung titingnan ng mas malapitan, makikita ang paghamak sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bago pa man makasagot ang simpleng kataas-taasang Diyos, isa sa mga pinuno ng bisyo ang nakangising nagsabi, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras namin. Wala ka sa posisyon para humingi ng kahit ano sa amin. Nagbabantang tumingin ang ibang mga bandido kay Alvin habang nagsasalita ang vice-leader. Napaka-insulto, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti, mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Ibibigay ko na ang aking special ring. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako.
Sa sandaling bumagsak ang boses ni Alvin, naglaho siya sa ere bago muling lumitaw sa tabi ng panimulang kataas-taasang Diyos. Nabigla ang simpleng kataas-taasang Diyos. Binawasan niya ang kanyang pagbabantay matapos niyang kumpirmahin na si Alvin ay isa lamang maunlad na emperador ng mga Diyos. Kaya naman, hindi siya nakareact agad. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, kakaunti lamang ang mga simpleng kataas-taasang Diyos, kabilang ang mga makapangyarihan, ang makakapantay sa kanya. Sush! 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 Isang pitong kulay na sinag ng espada ang tumago sa katawan ng pinakasimpleng kataas-taasang Diyos bago ito sumabog at naging hindi mabilang na sinag ng espada, at lumabas mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, isang figure ang lumitaw sa hangin at sumigaw bago ito bumagsak. Ito ang penomenong nag-anunsyo ng pagkamatay ng isang kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, dahil wala sila sa larangan ng labanan sa kaharian, ang penomenong ito ay panandalian lamang at hindi gaanong malinaw. Bukod dito, hindi ito kalakihan para makita mula sa malayo. Panginoon ko! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga bandido nang makabawi sila ng katinoan. Pagkatapos ng isang suntok, sinubukan nilang lahat na tumakas. Sayang, wala silang kalaban-laban sa pitong kulay na sinag ng espada. Sush! 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 Madaling napatay ng pitong kulay na sinag ng espada ang mga natitirang bandido, maliban sa mga vice leader. Hindi sapat ang lakas ng mga sinag ng espada para patayin ang mga paparating na kataas-taasang Diyos, ngunit higit pa sa sapat ang mga ito para pigilan sila habang pinapatay sila ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang nalalapit na mga kataas-taasang Diyos ay hindi na nakatiis ng patayin sila ni Alvin. Walang paraan para makatakas kayong lahat sa akin, bulong ni Alvin sa sarili habang umiiling at kinukuha ang mga gamit ng mga bandido. Pagkatapos, sumakay siya sa barkong lumilipad na may pinakamataas na antas ng grado ng mga bandido. Bagamat sumabog ang mga spatial ring kasunod ng pagkamatay ng mga bandido, nakatukla si Alvin ng napakaraming divine crystal sa lumilipad na barko. Dahil mayroon din siyang napakaraming diving crystals, hindi siya nag-atubiling paliparin ang lumilipad na barko sa pinakamataas na bilis, nakakain ng napakaraming divine crystals. Nang sa wakas ay dumating si Alvin malapit sa angkan ng Reed, tuluyan na niyang naubos ang mga banal na kristal sa lumilipad na barko. Kaya naman, kinailangan niyang gamitin ang sarili niyang mga banal na kristal upang paliparin ang lumilipad na barko patungo sa lupain ng angkan ng Reed. Pagdating ni Alvin, lumutang siya sa ibabaw ng isang malaking glacier at tumingin sa malayo. Ang angkan ng Reed, kaya ito ang tahanan ni Kelly noong nakaraan, sina ama, ina, si Little Megan, at ang iba pa ay nabilanggo rito noon, iniisip ko kung nandito na ba ngayon ang ikatlong tiyo. Naalala ni Alvin ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaking nakilala niya sa makamundong mundo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Joshua, at siya ang ikatlong tiyuhin ni Kelly sa nakaraang buhay nito. Si Joshua din ang nagligtas sa pamilya at mga kaibigan ni Alvin. Nag-isip si Alvin kung dapat ba niyang bisitahin si Joshua. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Walang saysay na makipagkita kay Joshua ngayon kung kailangan pa rin niyang bumalik sa larangan ng digmaan ng kaharian upang hanapin si Kelly. Sa tingin ko wala si Kelly dito. Gumugol si Alvin ng 10 araw malapit sa lupain ng angkan ng Reed bago niya nakasalubong ang isang miyembro ng angkan ng Reed. Madaling napigilan ni Alvin ang binata gamit ang kanyang refrain ng profundity bago siya gumamit ng formation para pigilan ang binata sa pagpapadala ng mga mensahe pabalik sa angkan ng Reed. Namutla ang mukha ng binata na para bang nakikita niya ang kamatayang nakaambang sa kanya. Nauutil niyang sabi, sino ka? Mahinahong sinabi ni Alvin, relax ka lang. May gusto lang akong itanong sa iyo. Basta't sagutin mo ako ng tapat, makakaalis ka agad. Nakahinga ng maluwag ang binata. Handa siyang makipagtulungan hanggat kaya niyang iligtas ang kanyang buhay. Nagtanong siya, ano ang gusto mong malaman? Tumingin si Alvin sa binata at nagtanong, kilala mo ba si Natalie, ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Reed? Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip, tinitigan niya si Alvin ng may seryosong ekspresyon habang nag-aalalang nagtanong, bakit mo gustong malaman?
Malamig na ungol ni Alvin bago niya sinabi, iyon ay dahil gusto ko siyang iligtas. Hindi mo ba alam na nakapasok na siya sa realm battlefield at hindi pa umaalis? Alam ko yan, tango ng binata. Maya-maya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may naisip lang siya. Nagtanong siya, di dinukot mo ba ang panganay naming binibini at pumunta rito para humingi ng pantubos? Humabog. Hinampis ni Alvin ang likod ng ulo ng binata bago sinabi, kalokohan. Asawa niya ako. Bakit ko siya kikidnapin? Hindi naman talaga itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi naman talaga siya natatakot sa angkan ng Reed. Imposible. Mariing sabi ng binata habang umiiling, nabalitaan kong ang ating panganay na binibini ay nagpakasal sa isang mortal mula sa makamundong kaharian. Paano mo siya naging asawa? Tumawa si Alvin nang marinig ang mga sinabi ng binata. Pagkatapos, sinabi niya, mukhang marami ka nang alam. Sino ka ba? Bahagyang itinaas ng binata ang kanyang baba bago siya buong pagmamalaking sumagot, ang aking ama ay naglingkod sa ikatlong guro simula pa noong bata pa siya. Kaya naman, binigyan siya ng apelyidong Reed ng ninuno. Tumaas ang